Naglabas na ng arrest warrant ang korte sa Davao City laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Eksklusibong nakita ng News 5 ang pag-iikot ng mga tauhan ng NBI sa compound ng Kingdom of Jesus Christ para hanapin ang pastor. Live mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Jenny, anong update dyan sa pagtugis kay Kibuloy? Cheryl, itinuturing ng pugante ang ngayon tinutugis na religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Binigyan ng 10 araw ang NBI at mga pulis para maaresto siya. At kung hindi siya mahuli sa loob ng mga panahong yan, kakailanganin ulit ng korte na maglabas ng panibagong warrant of arrest. Alinsunod na rin yan sa batas. At kanina nga, Cheryl, sinimulan na ng NBI at mga pulis ang paghahanap kay Kibuloy at eksklusibong nakita natin yan. Naaktuhan ng News 5 ang pagdating at pagpasok ng mga armadong tauhan ng NBI sa Big Dome na isa sa mga compound ng Kingdom of Jesus Christ dito sa Davao City. Bit-bit ng NBI ang warrant of arrest na inilabas ng Davao City Regional Trial Court Branch 12 laban kay Pastor Apollo Kibuloy na siyang founder ng Kingdom of Jesus Christ. So the Pastor Kibuloy, hindi po natin nakita, sir. Nag-serve tayo sa... During the service of search warrant, negative sa Pastor Kibuloy. We don't have any information as to his whereabouts as of this time. April 1 nang ilabas ng korte ang dalawang warrant of arrest. Ang isang warrant of arrest ay para sa kasong child abuse. Dawitin dyan ang 5 pang kasamahan ng pastor. 3 sa kanila hawak na ng NBI. Ang ikalawa naman ay kasong sexual abuse kung saan si Kibuloy ang bukod tanging akusado. Batay sa warrant of arrest order, March 14 pa dapat ito ipatutupad pero hindi muna ito inilabas. Bunsod ng umano'y motion for reconsideration na ihahain daw ng mga akusado sa Department of Justice. Pero nang matapos ang buwan ng Marso, wala namang natanggap na resolusyon ng Korte ng Davao mula sa DOJ. Kaya naman iniutos na ng Korte ang agarang pagpapatupad ng arrest warrant. Lalo't nakitaan ng probable cause ang kaso laban kay Kibuloy. Bailable naman ang 2 kaso. May piyansang 200,000 pesos ang kasong sexual abuse at 80,000 pesos naman para sa kasong child abuse. Ayon sa korte, dapat personal na pumunta si Pastor Kibuloy at ang iba pang akusado sa Regional Trial Court para magpiyansa. At kaninang hapon nga, nagtungo na sa korte ang 3 sa mga akusado sa kasong child abuse. Nagpiyansa sila ng tigwa 80,000 piso. Hawak na rin ng Davao City Police ang kopya ng warrant of arrest order ng korte. Naghahanda na sila para maisilbi ito sa mga nakalistang address ng pastor. May tiniyak naman ang Davao City Police oras na madakip nila si Kibuloy. Wala kaming kinikilingan, ma'am, no, kung prominente ba na siyang tao or ordinary. Yung sa amin lang, ma'am, whatever the orders, instruction from the higher office, we will follow, ma'am. At saka pag, just in case, ma-arrest namin si Pastor Kibuloy, no special treatment yan, ma'am, no? Just in case ma-arrest siya, mayroon kaming custodial facility dito sa headquarters. Meron din kami sa station kung saan siya ma-arrest. Naka-standby rin ang Davao City Police sakaling kailangang alalayan ang Senate Sergeant at Arms sa pagsisilbi ng hiwalay na arrest order para kay Kibuloy. Ayon kay Senator Risa Ontiveros na siyang nangunguna sa pag-iimbestiga ng Senado sa mga pang-aabuso umano ni Kibuloy bilang na ang masasayang araw ng pastor, ngayong halos lahat ng ahensya sa bansa gumagalaw na para mapanagot siya. Sakali namang mauna ang Davao City Police sa pag-aresto sa pastor, hihilingin ng Senado na parapin sa kanilang pagdinig si Kibuloy. Cheryl, hinalughog ng mga tauhan ng NBI at mga pulis ang ilan sa property o ari-arian ni Kibuloy dito sa Davao City. Kabilang na nga dyan yung Big Dome, yung Prayer Mountain at ang mga property niya sa Samal Island. Pero anino ni Kibuloy, wala silang nakita. Ang tanong sa ngayon, nasaan na nga ba ang pastor? Ayon sa mga otoridad, nandito pa rin siya nagtatago sa Davao City at hindi pa umaalis ng bansa. At yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Jenny Dongon. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.